Okay, what's up guys? Welcome to Device Cuisine. Today, meron naman tayong bagong i-unbox na item. Ito yung Onikuma 3-mode wireless headphone. So, ibig sabihin yan, tri-mode connection. Meron siyang 2.4 GHz dongle. Meron siyang 5.3 Bluetooth connection. At saka, siyempre, yung wired connection. So, samahan nyo ako. Let's go. Unbox na natin to. Eto na nga yung Onikuma B2. Samahan niyo na ako, i-unbox na natin siya. Let's go. Medyo hindi ito nakasil loob. Okay. So, user manual. So, ganun lang yung laman niya, user manual. Hindi na natin yung titignan. Okay, eto na yung Onikuma. Buksan mo natin siya. May maganda siyang plastic. Parang foam. Parang bubble wrap. Okay. Then, eto yung kanyang USB cable. Itong kanyang USB cable at yung kanyang dongle, USB-C cable. Okay. So, tingnan muna natin yung kanyang build quality guys. Maganda. Meron siyang foam. Ganda ng foam nito. Malambot. Oh, tapos parang yung isa kong headset to ito yung para siyang yung Logitech G435. Mukhang kamukha niya. Oh. Na-adjust din yung kanyang headset. Na-adjust yung kanyang headset sa kanya nakalubog. Bilhin natin to. Okay. So, ito yung kanyang microphone. Parang ano rin, Logitech. Ginaya yata to sa Logitech eh. So, makikita natin, adjustable din yan. So, ito yung ano lang to, tela lang. So, plastic yung kanyang build quality guys. Pero hindi naman siya mumurahing plastic. Tsaka hindi siya babasagin na plastic. Okay. So, yung kanyang logo. Tignan nyo maigi. Be the coolest gamers. Okay. So, makikita natin dito yung ito, mic. Pwede mong i-mute yung mic. Okay. Ito mute yung mic. Tapos yung volume. Power. Yung kanyang power. Tapos USB-C connection. Tapos ito nga yung kanyang mic. So, yun lang. Ganun lang siya kasimple. Wala siyang masyadong option. Okay. So, testingin na natin to guys. Okay guys, this time naman is how to connect your Onikuma B2 to your devices. So, gagawin muna natin ngayon is sa PC tayo magko-connect lang. So, ito yung ways to connect. Siyempre, unang-una yung wired connection. So, pagka nag-USB kayo, USB connection, automatic na yan guys. Hindi nyo, wala nang kailangang connectivity. Once na maisaksak nyo yan sa inyong PCs, automatic, yan agad yun, wired connection na siya. So, ngayon naman, kung first time nyo palang bubuksan yung inyong Onikuma, pag open nyo yan, hold nyo lang yung power button. Yan, power button. So, ang default niya, naka-Bluetooth connection yan. So, paano kami mag-change sa Bluetooth connection? So, automatic na kukonect na rin yan kung i-add nyo lang siya sa mga devices, sa cellphone nyo or sa PC nyo. Sabay, meron tayo ditong mic mute. Yung mic mute button na yan is serve as two purpose. So, pag tinap mo lang yan, mag-mute yung mic. Kapag hinold mo naman siya, mag-change siya ng connectivity between Bluetooth at saka yung 2.4 GHz dongle. So, kung gusto mo Bluetooth, i-hold mo lang yan. Kung gusto mo mag-dongle, i-hold mo lang din yan. At maririnig mo yung voice, yung boses na Bluetooth mode.
dongle mode. Yung Bluetooth mode, dongle mode. Maririnig mo yan dyan. Sabay, ito namang isang button na to, dalawang mode din yan. Music mode at saka game mode. Itong pangalawang button na makikita nyo. Then, ito na yung kanyang volume, power button. So, once nakakonect yan sa dongle, kulay blue, white. Kapag ka Bluetooth, kulay blue. Okay? So, yun lang yung ganun lang kadali yung kanyang connectivity, guys. Okay? So, magaan siya, guys, magaan. Tsaka maganda rin siya kasi, ayan, sarado yung kanyang headset. Mas masikip siya sa tenga at hindi masyadong masikip lang sa tenga pero hindi ka may ipit, alam mo yun. Kasi napakalambot ng kanyang foam. Okay? Adjustable din yung kanyang headband. Okay, ngayon testingin naman natin yung sounds niya, guys, kung gaano kalakas yung kanyang sound. Okay, eto yung mic. Bukan natin magpa-tugtog. Testingin natin uli, guys, gamit lang itong microphone na gamit ko, itong HyperX Ducas. Tatanggalin lang natin yung filter para makita natin kung gaano kalakas talaga siya. 1 feet away, ito yung Onikuma. 1 feet away, testing lang natin yung layo niya kapag nakatodo yung volume. Okay, guys, yan yung max volume niya gamit itong microphone ko na to. Kikita nyo yung microphone, ayan yung sounds niya, kita nyo, pakinggan nyo, yan yung todong volume niya, para kang merong maliit na speaker. Pero ang ganda pa rin ng tunog niya kahit malayo na siya. Naririnig nyo. Parang speaker na ng cellphone yung naririnig sa ganito kalayo. Tapos sinaan natin. Ayan, 50%. Tingnan, pakinggan nyo yung 50%. Yan. Meron pa rin. Pag mga 30% wala na, hindi mo na maririnig. Okay, guys, ngayon, testingin naman natin yung kanyang microphone, yung built-in microphone niya. So, pero bago yon, pakinggan nyo muna itong microphone, itong aking HyperX Duocast. Tatanggalin lang natin yung filter para makita nyo yung diferensya. So, tanggalin mo natin yung filter na itong HyperX. Okay, guys, eto na ngayon yung no filter na microphone. Hello mic check, hello mic check. This is microphone check, HyperX Duocast microphone. Okay, ngayon naman papalitan natin, guys, ng microphone na to. Wala ding filter, hindi tayo gagamit ng filter. Oh, guys, eto naman ngayon yung hello mic check. This is Nikuma B2 microphone check. Hello mic check, hello mic check. Ito yung, guys, wala siyang filter. Kung titingnan mo ay parang mas malakas yung itong HyperX kasi nakatapat siya sa bibig natin. Ito, nandito siya sa gilid kaya medyo mahina yung pickup niya ng microphone ng sounds. At sabi sa kanilang website, meron din daw tong hidden tawag dito, active noise cancelling. So, nagkakaroon naman siya ng konting noise cancellation. Pero maririnig niya yan, lalo na tingnan yung mga uga, itong ik-ik ng upuan ko. Ayun, narinig niyo ba yun? Nabasag yung baso ko. So ngayon, subukan naman natin ngayon itong Onikuma mic na merong filter. Okay, guys, eto naman yung Onikuma B2 with filter on. Okay, hello mic check, hello mic check, Onikuma B2 mic check. Okay, guys, magkano nga ba itong Onikuma B2? So kung titignan nyo sa kanilang website, guys, this is around $68. Pero masyadong mahal yun. Mahal yun dun sa kanilang website. So kung bibili naman tayo dito sa ating mga favorite na e-commerce dito sa Middle East, sa Noon, Ali,
Temu, nasa ano lang yan, 12 to 15 KD, Kuwaiti dinar, kasi nasa Kuwait tayo sa dinar, Kuwaiti dinar. Hindi ko lang alam kung magkano sa ibang Middle East country. Tapos kung nandito ka naman sa nasa Pilipinas ka naman sa Lazada at sa Shopee, is around 1,300 to 1,600. So mas mura pa rin doon sa Pilipinas. Okay? So kung gusto niyo bumili nito guys, ilalagay ko na lang yung link diyan sa baba. So bahala na kayo mag-click. Okay guys, yan nga yung Onikuma B2. So ang main feature talaga na ito is yung tri-mode connectivity. Tri-mode, maganda yung tri-mode. Tapos yung noise cancelling niya, hidden noise reduction microphone. Tapos yung long life battery niya, hindi ko pala nasabi, yung battery niya is around 25 hours of full charge. Single use, dire-diretso. Then maganda yung kanyang ear cup. So sa loob ng box, kagaya ng unboxing natin, nandun yung headset, yung USB cable, yung dongle, at saka yung user manual. Then meron pa pala tong 3.5mm audio cable. Depende sa version nyo. Kasi USB-C version to. Pero meron pang isa na 3.5 audio. Yun nga guys, overall, napakaganda ng headset na to. Mura lang siya, sulit siya kung bibili nyo. Kasi maganda talaga yung sounds niya, malakas. Tapos magaan lang din siya sa tenga. Magaan lang siya, halos hindi mo siya nararamdaman. Okay? Parang parehas lang din siya sa dun sa may Logitech na Lightspeed. At yung ano nga pala, magaan lang siya, halos di mo siya maramdaman. So yung timbang niya nasa less than 200 grams lang. Hindi ko pala naipakita sa inyo. Tinimbang ko siya, it's around 160 grams lang siya guys. Napakagaan lang sa tenga. Okay guys, dyan nagtatapos ang ating review ng Onikuma B2 Tri-Mode Connection. Napakaganda nito guys. So magkita-kita tayong muli. So kung kayo ay meron nakuhang magandang information or valuable information sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At kita-kits next time. Bye-bye.